Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, September 24, 2025, Miyerkules. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Good morning. Kaya si paring Jonathan De La Cruz. Di natin, na lang. Nandiyan Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Makakapanood po kayo live, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Comment, yan ang pinakamahalaga. Sarap Totoo, yung yan ang mga mahalaga. Mahalaga yan. wag lang yung mga masyado namang lengthy analysis. Para tungkol sa witness protection. Para ipagtanggol yung mga diskaya. Wag naman ganun. Huwag na kayo mag-quote ng mga Vox Populi books. Ayan, mga ganyan. Isa lang ang marunong ng Latin dito sa amin. Ayan, si paring Conrad lang. So, Sama na ubo ko tuloy. ganun ba? Oh. Dahil sa bagyo Kala ko dahil sa Senado. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron yan, Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning sa inyo. Good morning. Wala ka bang gustong batiin? Well, babatiin ko sana pare ang ating bossing si kasi na Meron ka bang ayaw batiin? Hindi, Ako wala kang gustong batiin. Nag-chat lang kasi kahapon kagabi si bossing Edgard Cabangon. Oh, yun. Nandito he's in town at bibisita daw sa Tuesday Club next month. So, okay. Next week. Bossing Edgard, kamusta ka dyan? Kumusta? Hi Sharon. Tapos na raw si Nando, pero eto naman si naku. Opong. Dagdagan mo na lang si Kopong na pare.
Kopong? K pala, opong. Kopong? Opong, pare. Malamang daw po bukas maulan. Okay. Ako. Yan ang sinasabi ng Pampanga. Lalong-lalo niya sa western part of Luzon. Yan yung Zambales, Bataan. Ha? Hanggang sa 200 millimeters of rain in the next 24 hours. Marami Diyan daw yun. po. Yan. So, yan. Diyan kayo mag-iingat. Okay. Ang inaasahan po kasi, tropical depression na ito. Paparating. Si Opong. Nag-graduate na siya. Medyo lumakas. So, ang sinasabi po rin daw, bukas ang ulan, pero malawak. Malaki ang coverage ng ulan nitong ni Opong. Ngayon, kumilos na rin yung mga army na deploy po. Ang ating mga army dyan sa mga regions. Lalo na sa northern Luzon. Yung pong relief operations, kailangan kasi ng mga tao. Kaya kung meron kayong mga nakita na kayo uniforme, mga sundalo, hindi ibig sabihin ng gulo. O kudeta, walang ganun. Ibig sabihin po nun, tumutulong yung ating mga sundalo sa mga tinamaan na salanta nitong si pangalan nito Nando. Oo, meron kasi akong kagolf, ang pangalan si Mando. Nako, montik na siya. Bagyo ka talaga, Mando. Nando pala, Nando. Kung gusto nyo pong magbigay ng tulong, ang Red Cross po nakahanda tanggapin. Bukod sa DPWH. Kung yung mga walang tiwala sa DPWH, ay Red Cross pwede po. Halimbawa, yung Gardenia Philippines. Ano yan pare? Grocery. Ano to? Tinapay. Alam mo ba yung Gardenia? Gardenia, na bread. Malaking bakery yan. Malaki yan. Nagbigay sila, pinadaan nila through the Red Cross. Okay? Ang kailangan po daw doon ay bukod sa pagkain, ay mga medisina. Halimbawa dito sa Quezon City, merong katakang flu-like. Flu-like, pero hindi naman flu. At lagpas na sa epidemic. Okay. Ang level niya, ang dami ng tinamaan. Paano? Anong mga sintomas niyan? DOH dapat magpaliwanag. Hindi natin alam. Pero madami nagkakasakit dyan sa Quezon City. Ito naman po, ang DSWD, balik tayo sa statistics. Ayan. Madami raw po. Madami daw. At saka NDRRMC. Puro statistics po ang nakukuha natin. Wala tayo nakukuha situation report doon sa mga halimbawa evacuation center. Wala, puro statistics na. Ganito kadami tao dito. Luma na yung ganyan style na disaster reporting. Gumaya na lang kayo doon sa ibang bayan. Gayahin nyo na lang. Hindi naman kailangan i-invent ang wheel eh. Kung ano po mga kailangan sa logistics, mga ganun, nire-report nila. Hindi yung kung ilan lang yung taong nando sa evacuation center. Ano yung sitwasyon? Kailangan ba ng gamot? Kailangan ng tubig? Ano? Ganon. Di ba? Right. Lumang uso na yung puro statistics eh. Bago na po ngayon dapat at mag-adjust na mag-gather tayo. ka ng strategic, ng info, ano yung maitutulong. Oo. Both ng private sector. Ina-update at ng lang public. po muna namin kayo tungkol dito sa bagyo. Maya-maya na yung alam ko, inaasahan nyo yung away sa Senado. Okay. Pag-uusapan namin. Sigurado po Pero yan. importante itong Pero bagyo update Kasi- muna to. kasi Maraming mga kababayan natin ang nahihirapan. Oo. Mahigit 100,000 na raw po. In 24 provinces. Yan ang statistics. Ito ang tanong natin. Yung mahigit 120,000 na yon, ano sitwasyon nila? Yun ang gusto natin malaman. Sa mga report, puro number eh. Ikaw ba, may nakukuha ka pag... Wala, yung number, yung bang, di ba? Okay, so we know na ganun So, karami we're reduced to nakalika, statistics. So, hindi. Ha? We find out sana. Well, inire-report din naman minsan nila. Asan? Ano yung pangailangan,
tubig. Nakatanggap ka na naman ba ng text? Wala. Ang text natin iba. Ano yun? Ano sinasabi mo yung ano? Attendance. Yung Attendance text. compliance. Pare, Opo. tawag dyan. Yung restored na raw lahat ng transmission lines. Yan ang sabi ngayon ng NGCP. Salamat naman. Salamat naman po. At restored na raw yan. Yan ang lumabas na advisory ng NGCP. Mabuti pa ito NGCP. Ang bilis eh. Pero umextra pa yung Department of Energy. Nagpa-press release pa. Anong president ng DOE? Meron yung renewable facilities daw. Renewable energy facilities. Offline pa rin. Dahil sa Nando. Konti rin naman ng megawatts niyan eh. Hindi naman base load yan eh. Kailangan magkaroon din ng EPAL dito. May relevance na sila ang renewable Ha? energy. Kailangan din naman. I mean, don't get us wrong. Okay kami sa RE, renewable energy. That's the future ng mundo. Di ba? Aha. But hindi pa sapat ang teknolohiya niya. Para dyan tayo Diyan umasa. tayo for umasa the at base load. matatagalan pa. Oo. Gusto namin yan. Pero parang bakit yan lamang ang sinasabi nyo ng Department of Energy? Parang yan lang ang concern nyo. Renewable energy. Kulang na kulang nga tayo sa kuryente. At matagal gumawa ng planta. Puro pare, renewable ibang taon, energy oo, lang. oo. Ang focus nila. Yun ang hindi ako payag. So, may mga sinasabi po ang NDRRMC na meron na raw po mga namatay. 3. Ayon sa bilang nila. At meron mga nawawala, hindi pa nahanap. At meron ding injured. Injured. Nasaktan. Kasi, halimbawa sa Benguet, nag-landslide eh. May malaking landslide sa Benguet. Ang problema Very prone sa landslide din lugar na yan. May namatay na rin doon. Yung po landslide dyan sa Benguet naman, dyan sa north, isang fuel tanker. At meron pang isang van at merong SUV at merong kotse na gumuho po yung lupa sa tabi nila. 'Di ba? Gumuho at nagulungan sila ng mga bato. I see. Dalawa lang yan, bro. Nagulungan sila, nag-landslide, silang nabagsakan. Or, gumuho yung embankment ng kalye, ng highway, at sila naman ay napadaus-us pababa sa Yung pong namatay daw, parang bundok. Joel, Oo. yung SUV, natabunan mismo ng lupa at bato. Naku, Diyos ko. Ang grabe nung landslide na yun. Ibig sabihin, natabunan yung buong SUV, kaya may namatay eh. Yung iba, injured po at tinakbo agad sa So, hospital. delikado talaga magbababiyahe ng ganyan, na may bagyo. Na, Wala namang warning. walang warning, walang Ang LTO, ang Department of Transportation, wala. show cause order. Hindi, bakit hindi nasa survey yung mga lugar na yon? 'Di ba? Wait a minute. Merong mga lugar kasi na prone to landslide, pero Nilalagyan nila signage yan, unpassable, and things like that. Oo. at saka constant ang ano niyan, Oo. bantay diyan. So, kasi nagkakagulo DPWH ba't yung DNR, anong ginagawa? Siyempre, kasi magtatanong po ang taong bayan, bakit? Ang disaster. Wala kang magagawa. Pero tatanggapin po yan ng mga tao, kung alam nila, nakikita nila, may aksyong ginagawa, yung mga otoridad. Disaster yan eh. Disaster. Wala tayong magagawa. Ang masakit doon, nagkaroon ng disaster, wala namang meron mga aksyon. Before that, kung nakikita nila na puspusan ang trabaho dyan, halimbawa. Hindi sila ganun kagalit at ibagkus tutulong pa sila. Yan, yun po ang yun ang katayuan natin eh. Hindi Dito nakukuha sa lugawan yan, yung lugaw. Ano yung lugaw Hindi, na kasi naman? meron pa pagka na disaster relief operations, mainit na lugaw. Ayun. Pero kailangan sumulat ka muna, written na request. Nag-report din daw po ang DSWD. Sa kanilang report naman, almost 200,000 ang affected. Yan. Ano ba to? Pampataas ng ayuda? Hindi ko alam. When you say affected, 200,000 yan, marami-rami yan, bro. Oo.
8 million worth of ano na raw po, pagkain ang kanilang na-distribute. Ayun. Yeah. That's supposed to make us feel, pare. Ang uy, problema, very good. lahat ba yan nabigyan? Yan ang po ang tinatanong sa atin ng mga text. May mga lugar daw na hindi naman nakakatanggap. Ay, Patay. hindi kaibigan ni kapitan 'yan, o kaya Ha? hindi kaibigan ni kapitan o ni konsehal o ni mayor Yung mga lugar. o ni congressman. Well, unang-una, meron mga talagang lugar mahirap marating eh. Ang sinasabi po ng mga nababasa ko na komentaryo, equip ba ang ating response? Natural, kahit na mga lugar na mahirap marating, tatamaan pa rin ng disaster yan, di ba? So, asahan na natin yon. Ito bang ating mga tumutulong, DSWD, Army, and everybody, equip ba sila para marating yung mga lugar na yun? Dapat yung tulong nila nakaumang doon muna sa Halimbawa, pinakamalayo. may sa helicopter pinakamalayo. ba? Kung meron na delikado na nalulunod sa ilog, meron ba tayo helicopter? Wala tayo mga ganong equipment eh. Kasi napunta lahat sa Hindi, flood control funds. Pan-sightseeing po yun, saka pan-shopping, yung helicopter. Ayun naman, Okay. Marami pong nagsasabi, hindi naman nakakarating sa kanila yung tulong ng DSWD. So, puro statistics din tong DSWD. May mga lugar daw na mahirap marating. Yun ang katwiran naman ng DSWD. Aba, ibig sabihin, pag mahirap marating, sorry na lang Sorry kayo. na lang, sensya na po kayo. Ayun ang Mahirap hindi kayo marating. kayang tanggapin ng mga... Gusto nyo kasi tumira sa tahimik na lugar, yan ang mapapala nyo. Yun. Ayan. Yun Ganun ba yun? yun ang kanilang Ganun na lamang ba yun? mindset, Halimbawa, dito sa CDO, Cagayan de Oro, Uy, okay. diarrhea. Tubig yan. Galing ba sa tubig yan? Tubig Pare? yan. Pare. Nagkaroon daw po ng parang epidemya ng diarrhea. Sabi po ng health chief ng Cagayan de Oro. Diarrhea cases. Sobrang dami raw. Dito naman sa Quezon City, ang problema dyan sa diarrhea, poor water quality. Yun na nga, Di ba? Ganyan yan. Karaniwan, Unless na may nakain na panis. Okay? Pero yung water, sino ba supplier dyan? Saan ba lugar yan? Cagayan de Oro. Prime water din ba yan? Hindi natin alam. Hindi ko matanda, pero alam Baka ko. May ano rin local yan, water district yan. May local water district, pero parang may privatization din dyan. Ayan po ang tignan nyo. Okay? Dapat agad-agad, bago po man lang ma-report itong sobrang taas ng cases ng diarrhea dyan, dapat inimbestiga na ng water district. Sa Quezon City po, yung sobrang taas daw, influenza-like illness. At parang epidemya na. Paano yan? Ano kaya response dito ng Quezon City Health authorities? Hindi naman yan malayong maabot na lugar. Quezon City na nga no? Malayong maabot na lugar. Malayo malabo. Hindi yan po yung hindi mahirap marating eh. Hindi mahirap marating. Hindi naman ganyan yan eh. Hindi. Kung doon sa mga bundok, mahirap marating. So, Alam mo, mahirap marating ang isang lugar kung ayaw mo talagang puntahan. Ayan. Okay. Sa isang banda naman po, yung tawag nito, yung opong, hindi naman ganun kalakas. Sabi. Si Oppo. Pare. But, Hindi naman ganun kalakas. Yun lang ang maganda rito. So in the next few days, tuloy-tuloy dapat ang response. Kasi minsan nagdadahilan malakas pa ulan Kaya hirap na hirap kaming rumusponde. Kaya mahirap marating malakas ang ulan. Ngayon, ang maganda doon, ito si Opong, hindi naman ganun kalakasan daw ang ulan. Okay. Yan po, update natin sa Nando at Opong. Nasa par na itong si Opong kasi. Area of responsibility ng Pilipinas. Yan. So, doon tayo sa flood control. Flood control po. Nag-submit ang NBI. Mamaya na yung tungkol sa witness protection. Kasi kagulat-gulat yan
we are barely scratching the surface, so to speak. Ano po? Ito sa investigasyon. Barely scratching the surface of this massive corruption. Skandalo po ito, talagang national scale. We are barely scratching the surface. Ang pinag-uusapan na sa Senado ay yung witness protection. Tsaka ano yun pag may mga kaso na. Diyan kayo nagkakagulo ngayon, nagmimistulang comedy. Hindi kasi ang nangyayari ngayon, laglagan blues na ngayon ang nangyayari. So, I kailangan may mga lifeline, may mga deal. I understand that. Have to work Bakit out a deal. pinagpipilitan sa Senado na yan na agad ang pag-usapan? Tapos yung mga analysis, pare, lengthy analysis ng argument ni Marcoleta in favor of Marcoleta, ito mga nabasa ko Okay. Ha? Good morning, sir. Nag-aksaya kayo ng ilang oras Okay. for the Good lengthy analysis ng witness protection. Baka hindi natin naintindihan tayong mga ordinaryong Nawawala na nga yung mga dokumento. Oo. Sinusunog daw. Sunog na. Mga dokumento, yung mga pera, tinakas na. At ang pinagkakaabalahan ng pinakamamahal ni Winer Na si Senator na Senate Marcoleta. ay witness protection. Si Marcoleta lang naman yun. Si Marcoleta. Yeah. Si Senator Marcoleta. Hindi niya no, naintindihan Hindi, baka naiinitan yung utak niya dahil sa piluka. Hindi. Nainitan yung utak niya kasi kulang pa. Grabe, bakbakan sila. Ito po ang problema. Okay? Yung witness, nagbigay ng affidavit. Okay? At kailangan mag-case build up Yes. dahil doon sa affidavit na yon. Ano ang gagawin ngayon? Several of them have already given affidavits. Oo, ha? Si Diskaya, the Diskaya couple they gave. Okay. Si Bryce. Bryce Hernandez. Bryce Hernandez. Tapos si Si Alcantara. Alcantara kahapon. Si Alcantara kahapon. Sumama siya. So, At meron na raw pong pa-filean ng kaso ng mga lawmakers. Nag-file na. Nag-file na. File na. The NBI has already filed. Pero hindi ibig sabihin nun na buo na yung Hindi case. pa. Hindi pa. hindi May pa. case build-up pa yan. Yan po ang trabaho Kaya dyan na-build na up mahalaga. Habang nagkay-case build-up, at saka nyo lang malalaman, sino yung least guilty. In the first place, Hindi po sa simula. in the first place, ganito yan. Ang sinasabi nila, do you want to be protected under the law? Of course, yes. We will try to protect you. If, there are conditionalities to this. Ano yung conditionalities? Number one, magbibigay ka ng testimony na totoo. Yung talagang the best of your ability, magbibigay ka. Number two, ikaw ay kailangan kang maproteksyonan para yung testimony mo magagamit for the build-up of the case. Yun, Kasi ma-work out. Ganyan yan, yung process na May yan. process na yan. And then number three, you have to enter into an agreement with the Department of Justice. Na ikaw, Yung agreement na yon, hindi ibig sabihin nun dictated by law. no, Depende po yan doon sa sasabihin mo. sa kaso. At saka ikaw mismo ay dala-dala mo yung mga sinasabi mo, mayroon ka talagang dala-dala na Pero, ebidensya, testimony at lahat. Lihis muna tayo dyan sa witness, ha? Hindi, pare, importante ito. Okay. Kasi ang sinasabi ni Senator Marcoleta, then sa law nakalagay na ganito, walang Nasa batas. Oo. Nasa batas, walang restitution. No. Importante ito, especially since identified dito. Kung wala sa batas, dapat hindi ginagawa. No, hindi Ganun to- ba yun? hindi. Yun yung reasoning Yun niya? yung reasoning niya. Anong klase reasoning Hindi, yun? kung ako, Wala sa batas yan eh. Huwag niyong gawin yan. Ganon? kaya ka nagkaroon ka ng witness protection program because you want to end up coming out with the truth, Wala the whole namang, truth and nothing. ibig mo sabihin, Jonat, walang hard and fast rules sa pagpili ng witness. Kasi you are going to be protected by government eh. Witness protection program nga ito eh. Ang ibig mo sabihin, nagnakaw ka na at lahat, hindi ka magsasoli. Identify na sinabi mo na ganito ang nangyari. Parang Ikaw Jonat mismo. naman, pinaghirapan Hindi, ko pero na yun yun eh. ang sinasabi ni Senator Marcoleta. It Pinaghirapan would ko. restrict the statutes of the... No, of course not. It of will the not law. restrict. There is a moral obligation
magsoli. Of course. Hindi, yung nakikita natin sa mga pelikula ng mafia na nagwi-witness protection, bumabalik. Hindi naman yung witness na yun. yun, hindi naman yun yung pinakamalaking ninakaw. Hindi naman. Ito, identified eh. Soldier lang yung mga witness. Oo, ito, Identified siya na. Identified dito. Inamin niya. Siya na mismo nagsasabi eh. Pero, Sabi sabi ni... hihintayin mo. Parang Jonathan, na paano? magtaka- Sabi ni Marcoleta, bias daw yung Hindi. committee. They are going to Bias. be... they are Kasi bakit pinipili mo si Bryce? Oo. No. Ang sinabi Ang pinili ko si... Hindi, Diskaya. Hindi, sinabi ni Senator Lacson, no. All of them will be considered. But, ang DOJ ang magdidesisyon dyan, hindi tayo. Kasi ang DOJ... Bakit hindi tayo? DOJ ang makikipag-agreement ka sa DOJ under certain circumstances. Gusto ni Marcoleta siya mag-decide eh. Hindi pwede. Bakit hindi nga? Hindi naman ikaw ang Department of Justice eh. Tsaka yan po, hindi lahat na ginagawa ng Department of Justice spelled out in the law. Yes, of course not. May mga policies sila, may mga... At saka may considerations, for example. Technique sa case build-up, may mga ganyan po. Hindi lahat yan naka-spell out sa The batas. people have spoken. Pero yung mga argument kasi in favor of Marcoleta, kailangan Anyway, daw where did sundin that yung come from? batas. Ba't sinabi ni Senator Marcoleta na pwedeng madisbar si Secretary Remulla Kasi kapag pinagpilitan daw niya? Ang sinasabi niya, pwedeng i-disbar si Secretary. Dahil ayaw sundin kasi yung ayaw batas. sundin yun sinasabi niya. That's his opinion. Pero mali lang ang pagkakasabi kasi ni Senator Erwin Tulfo na yung sinasabi niya, Isole. kung wala sa batas, ganito dapat yung paliwanag doon. Kung wala sa batas, ibig sabihin, wag na natin Huwag gagawin. natin gawin, hindi pwede. Pero mali lang yung paliwanag niya. Yes. Sabi niya kasi, wag natin sundin yung batas. Mali naman yun. Mali naman yun. Sobrang ano na yun. Diyan mo makikita talaga, ang seasoned. Seasoned na debater. Kahit anong isison mo pa kay Erwin, pare, walang mangyayari. Sobrang. Senador ito Kasama ko sa bit. Pag wala sa batas ibig sabihin, Kasama mo sa huwag bid. niyo gagawin. Porket kasama mo sa bid, ganyan ka na mag... Heated argument. Magaling mag-English yan. So sabi ni Parin Jonah, sabi ni ngayon, ni Senate President, mabuti pa itigil na natin tong hearing. Parang Anyway, we have enough for nitpicking. legislation. Ano ba sa Tagalog ang nitpicking? Maliliit na bagay. Pinapalaki mo. Maliliit na bagay, na we blow out of proportion. Yes. Yung totoong mission natin to ferret out Out the truth, the wala truth, na. wala na. So, they're bogged down sa debate tungkol sa witness protection. Libo-libo, billion pala. Ang pinag-uusapan. Billion. Kamukha ito, ang gusto po ng DOJ, mas marami pang accounts ang ma-freeze. Yung mga ganyan ang gusto ko muna. Proteksyonan nyo muna yung nakuha ng sa gobyerno. yung mga dokumento, sabi niya. Kailangan ma-preserve, sabi ni Boying. Yung mga nanira, kailangan mahuli. Yes. And everybody is a suspect. Yes. Nawawala ang dokumento, lahat kayo sa department na yan, suspect kayo. Tama yan. Ganon. Dapat po dito mabilis ang aksyon. Yes. At hindi tayo Bog down tayo by whatever. issues na mukhang nagalit si Senator. May nagsabi, meron daw nang hihingi ng 1 billion. Yan. Galit. Mamaya pag-usapan natin yan, 8:32 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Good morning. Ano pa ang sabi ni Justice Secretary Boying Remulla na medyo pasensyoso pala ng tao. Pasensyoso. Medyo. Ang sabi niya po ay frozen daw po ang mga bank accounts ni Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Congressman Saldico, dating Congress Mitch
Kahayon Uy at Yusek Robert Bernardo ng DPWH. Okay. At nagrekomenda raw po Ang ang NBI. NBI. ang NBI na paano to pare? Meron Yeah, akong oo. concern dyan sa frozen na Juan. May limit po yan. Yun ang tanong ko saan. May limit yan, di ba, sa timeline ng ganong katagal mo mapufreeze. Ayan. May Mapapafreeze. tauhan ba ang AMLC Oo. to consistently justify yung freeze Dapat order? umaandar na yung ano yan, Kasi po case ang build court, up at ano. Ang court sasabihin, your time is up. Oo. Tapos na yung freeze. Meron Oo, napatunayan mo ba? O, ano? kung ang kupad-kupad nitong AMLC, tapos na yung freeze order, di withdraw na yan. Hindi, humingi sila ng tulong na. Kanino? Hmm. Wala tayong naririnig na gano'n eh. Puro... Humingi na kayo ng tulong, kumuha kayo ng abogado ninyo. Meron, At talk with the court. ganun ba yun? Yes. Ang problema po kasi, meron pa nagsasabi, bakit yung bank accounts lang ng mga tao na yan ang freeze? Dapat daw po, pati kamag-anak. Hindi sila, Ganun ba yun? wala pa silang Paano po? Papatay-patay itong AMLC. Paano nilang matitignan pati yung mga bank accounts ng mga kamag-anak? Kasi totoo naman yun, pare. Kung ikaw, nagnanakaw ka, gusto mo ba nasa pangalan mo lahat yan? Hindi Ikakalat ata mo yan, human oo. na response yan, eh, hindi ba? Hindi, parang hindi ganyang mag-isip Aha. ang tao. Kapag malaking kinita ba yun? Malaking kinupit. Hindi naman kupit. Ang kupit, maliliit lang eh. Oo. Parang ano lang yun. Scheming. Kurot lang yun. Ah. Kurot lang yun. Kurot lang Kung yun. malaki yung, ano pa to? Magaang pa nga yung ninakaw eh. Plunder eh. Kinulimbat. Naku po. Yan ang mabigat, Mabigat yun. na salita. Kung napakalaki ng iyong kinulimbat, hindi mo ilalagay lahat yan sa pangalan mo. Di ba? Ilalagay mo yan, halimbawa, doon sa misis, o sa anak, sa kapatid. Parang yung ginawa ni Andy Bautista. Nasa pangalan ng kapatid niya. Hindi, nasa pangalan niya, pero sa kapatid niya daw yun. Yan, mga ganyan pong gimmick. So, ano yan, pare? Yung AMLC, para bang meron na bang ever sa buong history niya, 1990s pa kasi yan eh. So mahigit 30 years na yang AMLC. Meron na ba silang kaso na naipanalo at nakuha, confiscated yung pera? Meron na ba? Baka ito na ang oportunidad nila. Pare. Ayun, optimism. Ito na. Ito na, dito na. Ika nga yung lagi kong kinukot kong Dito Jonat. na sila babawi. There are tides in the affairs of men which taken at the flood lead on to fortune. Yan. Ayan. Ngayon na nila, ito na opportunity ng AMLAC to shine. Pakita nila yung kanilang kakayanan at mandato. Ganun ba yun? Oo. Ako, Ang akin baka wala ito, pero hindi Ako, niya ang tingin ko, walang pag-asa yan eh. Kawawa ito si Matagal Boying nyo na dapat Remulla. ginawa eh. Umaasa sa wala. Oo. Nag-submit ng document sa AMLC, itong si Secretary Boying Remulla, Baka para daw po umaksyon ng AMLC, Oo. ay good luck sa'yo, Secretary. Ewan ko lamang, mabuti pang kayo na umaksyon, kayo na tumulong sa AMLC, magbigay kayo ng mga dokumento, abogado, lahat, and go to court. with Huwag na AMLC. kayo umasa sa AMLC dahil useless yung ahensya na yan. 30 years plus, ni isang kaso, wala tayo. May narinig ka ba? Ni isang Na kaso. ipanalo. Hindi, Ah. nagamit sila. They were Nagamit. weaponized in some instances. Ay, hindi kaso yun. Hindi ba kasong weaponization? Hindi, kayo iba yun. Ano yun eh. Gamitan yun eh. Oo. Nag-submit daw po si Secretary Remulla nako. Doon ako kinabahan eh. Sa AMLC. Parang hindi ka, Parang wala pong ano dyan. parang Oo. sinasayang. Parang kausap lang ni Boying Remulla, pader. Tulungan nyo na sila, Sec. Yun ang sinasabi ko sana.
Ibigay nyo na yung mga mag-task force na kayo, sama nyo sila dyan para sila mismo, Oo. ano na lang, kumbaga spoon feeding. Kasi kung ibibigay mo yung dokumento sa kanila, bahala na kayo dyan, wala po mangyayari. Kasi may history sila na mahina talaga. Spoon feeding nyo na yan, yung mga AMLC na yan. O kaya, palitan yung leader. May leader ba yun? Nagpapa-interview kaliwat kanan eh. Nagpapa-interview siya. Oo, Boy Bibo pala. Umiikot. Bumibibo? Umiikot eh. Naku. Bago gawin yung trabaho niya, umiikot Umiikot muna na. sa media eh. Naku. Paano yan? Wag na. Magtrabaho ka muna, boss. At ngayon po, ang iniisip na raw ng DOJ, eto sa wakas, criminal cases na. Pag criminal cases, kasama ba doon yung recovery ng ng wealth? Hindi na kailangan separate civil case It yun. goes without saying. Ayun. Criminal cases. So, ibig sabihin nito, kulong? No bail? No bail, pwede. Yan ang mga darating pong araw. Yan ang ating kailangan malaman. Kung automatic kulong. Plunder, lalaki. Ano yan, pag nagkaroon na ng Pero ang problema daw sa plunder, matagal na diniscuss to Yes. ni Atty. Trixie Cruz. matagal talaga Ay napakahirap daw po. Masyadong yung batas. yung batas na yan. Napakahirap daw niyan. To prove. Kasi Yan ang sinasabi ni Trixie it's a noon. pattern. It's a pattern. So, mas yung mga DOJ lawyers, mas pabor sila na medyo mag-gaang-gaang. Pero, makakalusot. Habang nag-ano ka, ay Pero hindi, pag nagbago kasi ng ihip ng hangin, ganun ang justice system natin. Kita mo si dating Senator Laila De Lima, na ngayon congressman, nagbago ihip ng hangin, wala na. The winds of change. pero Hindi, kailangan, pero yung ano nga, yung- dito, makulong ko muna. yung sinasabi ni Conrad, mukhang merong bahid ng katotohanan na sinasabi. Ano bahid lang? Nagre-research ako. Pawang totoo yun, walang... Diba, yun nangyari doon kay Napoles, yung Court of Appeals, ginank yung yung anti-AMLC, yung AMLC, yung, walang plea nangyayari. nila, Gina. Finris, inordinate delay, yung mga ganun. At ang Ginamit yung inordinate yung delay. AMLC walang nagawa. Pare, Kaya nga rin pala. tutulungan na sila dapat ng DOJ. Kaya nga Baka ganito rin ang mangyari dito. Yun ang sinasabi ko. Si Secretary Remulla, binigay daw niya yung mga dokumento sa AMLC. May limit po yan. Inordinate Kayo na, delay. kayo na. Sek, kayo na. Ha? Kayo na gumawa. Masama Ang track ano po record. doon sa affidavit, inilagay doon na talaga daw pong binigyan ng pera kickbacks. Hindi naman nakalagay kung magkano. Yang mga lawmakers. Kickback scheme. Ayan. Binigay daw po kay Ko, Kahayon Uy, parang mga Chinese ang apelyido nito. Estrada Villanueva at saka si Bong Revilla. Yan. Kawawa naman si Bong Revilla, talo na nga. Hindi na nga senador Talo na, kawawa naman. Tapos may mga lumabas sa retrato sa Facebook, kasama nga niya si Alcantara. Nag-i-inspection. Meron? Oo, nag-i-inspection lang naman. Hindi naman sila. Meron pa po on the sino to si Lipana? nasa field. Ferdster Builders. Meron pang binulgar na ganyan si Alcantara eh. At ang sinasabi niya po, itinago niya yung mga record ng transaction. Meron siya, in other words. Yan. Hindi niya Meron kayang video? Hindi niya inano. Hindi Sana to si Alcantara, sabihin niya rin kung saan nanggaling bangko yung pera. Dapat yan. Hindi, maliwanag yun. Ano maliwanag? Wala naman sinabing Hindi, maliwanag. pero ang panggagalingan ng bangko yan, government bank. Kasi maniningil ka sa government bank. So, diniliver niya cash? Depositor, yes. Kay diniliver niya cash doon kay Yusek. So, hindi siya diretso na nagbigay dito sa mga politiko. Si Yusek ang So, hihintayin natin si Bernardo. kailangan nandito. Kailangan. Tatanungin natin, binigay mong cash o diniposit mo sa bangko? May cash. Kung cash binigay yan, pare, useless yung freeze order. Well, baka... Na ibig sabihin, nasa bahay yung pera. Hindi.
Kung cash binigay yan, matagal na panahon na yun, 2023. Baka na-ilonder na na-deposit. nalusutan na ang AMLC. Kaya kailangan yung freeze. Hindi nga pare. Bago pa kumilos yung AMLC, naitakas na raw yung pera Ayun. Yan ang bali-balita sa banking system. Yan ang problema. Ayan. 20% lang ba? Totoo? Sa proponent? Yun ang sinasabi ni Engineer Alcantara. Pero malaki na yung 20%. Malaki na yun. pare. Kasi meron pang iba DPWH pa. Yung administrative cost. Kita ng kontraktor. Kita ng kontraktor. Makikita mo naman ang mga kayamanan ni Diskaya. Ibig sabihin, malaki talaga na pupunta sa kontraktor. Oo, malaki. Malaki. Meron pa pong ibang element. Okay? Halimbawa, etong marina naman, ewan ko bakit umepal pa to. Cleared daw po yung sa kanilang investigasyon. Sa kanilang investigasyon, yung mga Yate. ano? May mga yate ba yan? Mga yate. Cleared daw po 26 individuals na kinakarguhan dyan sa mga flood control projects. Wala raw po silang mga yate. 60. Tanga. Ilalagay ba sa pangalan nila yon? Hindi, nilagay sa yate. Ano? Baha. Saldi ko. Yeah. Ilalagay Yan, mo yan, pangalan yan. ng yate mo, ganon. Tapos ipapangalan mo sa sarili mo. Yan Hindi ang- naman tangaya mga yan Ewan ko ba, bakit ganyan ang ating mga reasoning ng ating mga government. Wala naman daw nakapangalan. Di sabi... Kaya nga kailangan ng investigasyon Oo. Kaya nga kailangan ng otoridad dyan, ng mga magagaling mag-imbestiga, research, Oo. police work. Hindi. Mabuti binanggit ninyo na wala kasi ngayon babalikan kayo. Aha. Oo. Wala raw po silang nakita mga vessels na nakapangalan doon sa 26 individuals na yon. And that's it. Tapos na. Yung bang Yun. nag-iimbestiga yung Tiningnan FBI lang na nila. mafia, Oo. nung kinukuha nila yung mga ari-arian, ang tinitignan ba nila kung nakalagay sa pangalan nitong particular mafia na to? Hindi po. Kung ano yung network na ginagamit. Ganyan po mag-imbestiga niyan. O ngayon, wala na agad. Wala na. Sarado na yung pinto na yon ng marina. Hindi. Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi. Kukunin ko yung mga registration ng vessels all over the place. Lalo na yung mga high-end na vessels. At yan titignan ko. Yun. So, ang press statement po ng marina, Sumali ka pa. Oo nga Actually, nandun sa... Hindi na nga iniisip. Hindi muna iniisip yung yate Ini-edit ko yan kahapon. Sabi ko nga dun sa kay yung sa managing editor, gusto ba natin talagang ilabas to? Sinali nila yung sarili nila sa gulo. Hindi naman nagtatanya. Ngayon wala raw Wala, sila wala. nakitang nasa pangalan. tuloy ngayon. Di ba? Yung mga nag-iimbestiga. Yan ang mga katakatakang mga... Wala pala nalimutan namin. Wala palang yate. Mabuti. Paano yung mga eroplano? Ang kaap ba? Yun na nga, first kailangan element. Dagdag pa kayo na ng May gulo. registry lahat yan. Ano? May registry. At saka hindi nila ilalagay sa pangalan nila yan. Maniwala kayo, kailangan yun dyan. Marina, Ng... mayroon ng ibang nag-iimbestiga, hindi kayo. At hindi nila tinitignan yung... at malalaman lamang yan kapag magkaroon na ng forensic accounting. Itong pera to napunta dito sa ganito. kumpanya na to. At yung kumpanya na yun, bumili na yate. Ikaw naman, So sa atin niya yate na yan. nag-command conference sila ng nung sa Ng ano? Marina at ilabas Bigay niyo sa akin bigay yung niyo sa akin yung mga dokumento. Ito yung mga Pinagtitingnan, pangalan. Clear tayo. Okay, hindi wala pala sa pangalan. Wala sa pangalan. Clear na yan. Patawag ka gawa ka ng press release yan na na-clear. Na-clear na to. At inisyu nga. At yung mga dyaryo naman dutifully. ay nilagay, oo. Nag-press release. Press release. Ay. Pero may commitment daw sila, Ako. sabi ng Marina. Oo. May commitment sila sa international safety and environmental standards and to strengthen the global competitiveness of Filipino seafarers.
naisingit pa yun sa Hindi press kasi may release. conference din simultaneous na nangyari. ganun. Kaya ng press may release, conference binangga dito. nila nila. Pero Binangga nila. isiningit pa yun sa press Sa'yo hindi release. nila siningit. Dahil yung nanilid dito, tinago nyo na yan eh. Competitiveness na lang dapat. Okay na yun eh. Okay na yun eh. Ba't mo sinisingit sarili mo Siningit dito mo yung... Hindi, ba't niya niligtas agad yung 26? Kaya tuloy yung head, Marina clears officials Okay. vessels from flood mess. Walang nagtatanong ng flood control mess. Wala naman Ang nagtatanong. importante Aga. doon yung tungkol doon sa competitiveness. Oo, seafarer. okay yun na lead eh. Yun ang ano Yun eh. ang lead, pare. Developmental story ka Oo. pa, ayos na eh. Ayos na yung Ay, developmental nako. story. Sumali ka pa eh. Ay, nako. Paano daw po bang nagkakaroon ng insertion? Oh. Yan. Ang testimonya ni former Secretary DPWH Manuel Bonoan kahapon. Meron daw tinatawag na parin Jonat. Ewan ko kung panahon mo meron. Leadership fund. Ha? Alam mo yun? So noon pa yun? Noon pa. Ano ibig sabihin ng leadership fund? Ibig sabihin nun, yung mga senior officials, yung mga sa both houses, Oo. Senate, and House. merong set Lapit ka aside. daw sa mic. Mayroong set aside na certain portion ng Para sa kanila. Para sa kasi ganito 'yan. Pag ikaw pag ikaw ay Senate President or Speaker of the House, siyempre pagpunta sa iyo ng iyong ng congressman for example. Sir, padagdag naman ito. Ang lit-lit eh. Hindi lang maliit. Kulang ho ito. Ito ho ang estimate, gagawa ng program of work, ito, etc., etc. Plus 5 million ho. Meron ka. Meron Yung i-set aside. bubunot ka doon sa leadership fund Fund. mo at ibibigay. Okay. So kung may multipurpose hall na kukulangin ang fund Kukulangin, ko, sabi ni oo. Congressman, eksakto maganda naman ang relationship yun mo ni sa Speaker. Yeah. Okay, sa Eksakto Senate kaya President. nagmamarcha ang mga tao sa Diyan daw sila nagkakaroon Kaya ng nagmamarcha additional mga tao. na Okay. NEP, Yes. National NEP, Expenditure additional. Program. Sige, dito muna kunin sa set aside ninyo na X amount. So, ang sabi Mahirap po, din ang trabaho ng speaker at Parang saka mahirap. chairman. I mean, you mauubos have ang to pondo mo niyan pag ganyan. ha? Hindi. You have to maintain your relationship eh. Yeah. Otherwise, ikukuha ka yan. Ay, tignan mo Oo, nangyari. at saka Kukuha yan. Sa at saka Senate President, pare. But at the nakita same mo time, yan. you have to Tsaka manage the puro fund. bara. Puro bara Babarahan gagawin. ang abutin Babara mo. ng babara yan. Pagdating ng debate, pagdating na walang mangyari sa'yo, you will not be able to post any item in your legislative agenda. Yan po yung tinatawag na horse trading eh. Okay? As a leader, kung kailangan mong mapasa itong batas na to, panahon nila Mitra, Oo. open ganyan. secret po yan. Open, kasama yan. Okay, panahon pa noon, nung Kobo. sila Villarreal pa, ang Lahat yan. Nakita mo, Meron sila niyan. every other week, nagpapalitan Villarreal. Hindi, kasi versus mahirap. Laurel. And that's politics. I suppose all the way down to student council to may ganyan. Meron. Kabataan Horse barangay. trading You have yan, to, hindi ka tinatawag. Ngayon, pwedeng- pag nasobrahan mo, yun Pag ang- sobrang Pag laki nasobra, naman no, yan ang ayun proble- yan ang problema. Doon na nagkakadala. nagkakatalo. Nung panahon daw ni Cory, 10 million ang congressman. Sabi sa akin nung cabinet member nung panahon ni Cory. 10 million. Inutos daw mismo ng Malacanang, sige, bigyan nyo 10 million congressman. Party list 5 million lang. Oo. Ganon. Yun ang, kumbaga, yun yung leadership fund. Ganon. Ganon kaliit lang. Nasa no? NEB yun. Tapos magiging project pa yun. Magiging So project. magkano lang mapupunta sa Congress? Panabaligtad na eh. sa amin Party noon, list na pinakamalaki. sa amin noon 70 million maximum. Project. Projects. You have to identify at saka Siyempre. totoo yan. Walang Totoo ghost. yan. Ay, Walang puta ghost. na. Pag Totoo. nag-ghost Eh, mahina ka. In fairness naman, ghost. talaga namang may multipurpose. Mahina Talaga si namang Jonathan, May hindi basketball court. Talaga naman. May naive question ako. Congressman, naintindihan ko may constituency. Senador, wala naman siya nun Nationwide ang constituency. yun na nga Paano mo? Pero meron silang pondo. Yun na nga. May Di mas malaki. Mamimili ka. Halimbawa, si Ligarda, pipiliin niya yung mga Yun nga, actually, malapit sa kanyang Fortune Island. Ganun. Andun yung influence. actually, ito nga sitwasyon, kaya, Ano naman yun, pare? kaya minsan, Sinister. kaya minsan nagkakaroon ng kasi halos pareho yan
ang amount. You are talking about 200 members of Congress Oo. House At versus ilan lang to? 24. 24 lang sa Senado. Tignan mo na lang. Halos pareho yan. Yung project, yung program, Yung amounts. amounts. Kaya Inisip ko nagkakaroon yung proyekto, ngayon- unless the project of the senator is nationwide na talagang ano. Kaya nagkakaroon ngayon ng tungkol doon sa sinasabi na nagdagdag siya. Oo. Okay. But more than that, yung sa So may tanong si Lacson. So ayaw mo sabihin insertion, ang tawag mo leadership, leadership fund. fund. Okay. Kasi daw po, ang nangyayari dyan sa leadership fund, Oo. Naabuso yan. may mga senador, congressman, magre-request sa DPWH. Mm. Okay. Yung mga project nila yon na i-incorporate sa NEP. Mm. Okay? Like national expenditure. Oo. Ang tawag daw nila dyan, consolidation. Mm. Ang tawag ng media, insertion. Oo. They're one and the same. Okay? Well- Kung yung term po ni Bonoan, consolidation. In other words, request yan Mm. ng mga lawmakers. Wala yan doon sa program of work ng DPWH. Okay? Magre-request ka, congressman ka, lagay mo nga ito dyan. So, ilalagay nila. I-consolidate nila. Ganyan po ang nangyayari dyan ang sistema kailangan baguhin. Naghanap. Kasi Pwede naman siguro, ito ang plan of work, based on the master plan, yung congressman pupunta ron, titignan. Kung babangga, kung pasok siya doon. Hindi. Ko sa corporate ganun. Hindi. hindi, kaya nga Kung sinabi hindi. nga, kaya nga, Hindi. di ba sinabi nga ni Engineer Alcantara, naghanap na lang ho kami ng Dina-download nila yung kung pondo. saan ilalagay para lang makaroon ng ganitong pareho pa rin. Mapagbigyan itong si... Dahil nagalit dahil nung kumaliit daw masyado, so gumawa sila ng paraan. Gumawa sila ng paraan para ma-work. Yun yung insertion. But the insertion that So doon pala sa baba yun, Jonat? yes, you are but you are Wala pa sa Consolidation. Congress yung budget. but Pinaplano pa lang yung NEP. NEP. Nagkakadalihan na. yan yung NEP preparation pa lang yan. Yan. NEP preparation. Oo. Yung NEP preparation, dalawa na ang ano diyan na i-consolidate mo. Number one ay yung mga executive priorities mo rin. Halimbawa, ako secretary ng agriculture, Okay. 'di ba? Farm to market. Farm to market. Merong pupunta sa akin na hindi naman congressman kundi mga cooperatives, etc. Sir, ilagay niyo Kailangan naman natin to. Kailangan namin to. Yun pa lang meron na. Inilalagay mo na yan. O may mga Tapos isasabit sa DPWH. isasubmit mo sa both DA at saka DPWH, magko-consolidate kayo. Kasi farm to market yun, infrastructure yan eh. Kasama yan sa total master plan. Kasamaan sa total master. Irrigation, yung mga ganun. May mga irrigators association, kulang sila ng ganito. So yung singit, yun yung wala doon sa plano na yun. Pero kursunada lang ng lawmaker. Yan yung Yan. singit. Yun. Pero consolidation pa rin ang tawag ni Bonoan. At that level. Pero pagdating na sa BICAM, iba na yan. Kasama na sa NEP yun. Hindi pa. Hindi pa rin. Sisingit pa din. Di ba meron nga BICAM? Napapalitan Ang yung dami palang pagkakataon makasingit. napapalitan yung original NEP into some other items. Di ba yan yung Ayun. sinasabi ni Presidente? So, ang daming levels. ang daming baitang na pwede kang makaisa. Nakaisa. Pwede. Basta kung marunong ka, if you... Anong kumarunong? Ibig sabihin, ano ibig sabihin Meron ba- kumarunong? Hindi, ano yan that's what you call in... Technology. Madiskarte ka. technology. That's what you call in Mautak! Ayan, you call it the game theory. Yeah. Because You game the You game the system. system. Okay. At kung Marina. hindi ka marunong, paano hindi ka makakapagpagawa ng ano. Kung hindi ka marunong at Mr. Smith goes to Washington ka, yung mga ganun ka. patay ka na. Patay ka na. At may mga ganun na, well, natututo rin kagad sila mabilis. Eventually. Hindi, Mabilis matuto. tinuturuan ng mga kuya. May mga kuya yan. May kuyahan yan eh. At saka, Mentoring! Mentoring. hindi, tsaka mayroong mga iba, Mentoring. yun sinasabi ni Paring Conrad,
yung mentoring na yan, it can come from within or externally. Ayun! Yun yung masarap. Ang mabigat yung external. Okay. Mga contractor na yun. Oo. Contractor, Boss! Ang nagtuturo sa'yo. contractor at saka ano yan, yung other interest yan. Either way, well-rounded ang education mo pag Pares, dumating ka dyan super sa ka. Kongreso at Senado. Oy, dito tayo magpasok kasi dito hindi hinahanap. Hindi to. halata yan. Yan, yan. Oo. 9 o'clock ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Ito pinag-uusapan natin kasi yung proseso. Budgeting. Kung paano nagkakaroon ng tinatawag, Oo. ang tawag ni Secretary Bonoan, consolidation. Consolidation. Ang tawag ng media, insertion. Paningit. Consolidation, ang Ayan. ang Tagalog ng consolidation. Para lamang, Isinasaayos. Yes, Yan, yes. Isinasaayos. Consolidation. Oo, inasaayos. Eh kasi may nakita na naman ako photo na si Chubibo nandoon sa Benguet at naka-rugged at Ayun nag-landslide. Yun Nako, pare nakita mo ba 'yon? Photo? Hayop. Ang lupit. Lupit. Optics. Kailangan pong ayusin muna itong sistema eh. Yung sinasabi ni parang Jonat kung paano nagkakasingitan dyan eh. Ang sabi ang paliwanag Department of Budget and Management, parang Jonat. Ewan ko ha. Kumbaga, lumalabas, yung mga budget na yan items, inaayos na doon sa kanya-kanyang departamento, tapos isasubmit sa DBM, at nagiging ministerial. I cannot be ministerial. Really? No, of course not. Jonat naman. Pare, Yan ang sabi ni Secretary. stenographer? hindi ka naman stenographer, you have your Parang gate lang sila. Hindi Gate lang. hindi pwede. Hindi pwede. Hindi, mas matindi sila kaysa sa ibang lahat ng agencies. Why? Because meron tinatawag si Presidente na fiscal space. There's what you call a fiscal space. Okay. Development Budget Coordinating Committee. Okay. Yan ang nagdidesisyon. For this year, ang ating plus 7%. For the infra. For the Lahat. entire project. Okay. Plus 7% yan Paghati-hatian nyo yung increase na yan. over last year. Okay. Ngayon, ang Department of Budget magsasabi ngayon, pupunta ka dito, makikipag-workout ka sa akin, you negotiate with us. Why? Because last year, ang usage mo as far as our document is concerned is Ang hina. 40% lang. Ah. Hindi ka namin bibigyan. Dadagdagan ka lang namin na so much. Ito, ang usage nito, ano nga, kulang pa nga sila ng budget eh. Napakalaki ng kanilang pangangailangan. Ayan! Yan. Okay. Oh. Tapos, Yun na, decision siya. sino mga babawasan niya? Sinong babawasan, sinong dadagdagan? Ngayon, doon sa binawasan, halimbawa, DPWH, may mga binawas na project dyan. Ano ang criteria, no? Saan mo ilalagay ngayon yan? At Sa saka binawas mo na yan, hindi nyo na pwedeng gawin yung project na yan, DPWH. DPWH. Kung yung mga natira, puro insertion. Andun yung power ng DBM. Didesisyonan mo yan. Didesisyonan mo yan. Ma'am, hindi pwede Kaya nga, wala po kasing rules na ang kailangan sundin sa infra Ito. ay yung master plan. Kung ano-anong mga piecemeal ang naipapasok dyan. Kaya importante yung master plan eh. Pag sinabi, ma'am, bakit naman ito 30% of your budget public works flood control? Ma'am, hindi mo naintindihan eh. Ayan yan. Ang daming flood-prone areas eh. Ayan. Ito yan eh. Priority yan. Kulang nga yan 30%, dapat dagdagan nga natin yan. Ayan. Ayos ba yan? Magdidiskusyon na kayo ngayon. Di ba? Oh. Sino yung gumagawa nun sa DBM? So, diba? Meron silang May mga committee. may directorate sila. May sektor eh. Ito sektor na social services. Ibig Yan ang sabihin, aayos niyan. Ito yung mga departments. Ito sektor ng infra. May aayos niyan. May sektor yan. Health Galing, and ano? education. Meron. Even in the education department. Classrooms versus textbooks. May tanong dito eh. May kita rin daw ba yun? Of course. Ano of course? Classrooms versus textbooks. Sa education. Wala na muna yung classrooms, 15,000. Hindi, ilagay mo dito sa textbook. Bakit mas mata? Mga ganun yan. Yan ang Okay. decision dyan eh. Grabe.
Paano to? Approve na raw ng APRO, paring Jonah. 6.7 trillion budget. Oh, mayroon ng debate. They are So, going to go to the magbubukas na ng plenary. debates. Plenary, yes. Ano ba mga maaasahang pag-uusapan sa plenary? Or will that be a rubber stamp? It depends on... Mukhang ang tingin ko magiging rubber stamp dahil sa image ng ng House. Lahat daw po ng request ng executive, yun ang kanila lamang. Wala daw binago. Sabi po ni Micaela Swansing, ang chair ng APRO committee. Nako ma'am, huwag niyo sasabihin yan. Sana. Bakit? Please take a second look at your... Ang binago lang daw po yung request ng executive na yung 255 billion na nakalaan sa flood control ay i-distribute sa mga iba't ibang ahensya. Kaya ngayon, ang pinagtatalunan, parang Jonat, Saan nilalagay yung 250? ayun. Yan. Saan nilalagay yun? So, maraming, siyempre, aali-aligid. Ha? Then if that is how you are... Ang judiciary gusto nila ng additional 28 billion halimbawa. At bakit daw? Para daw mapatino ang ating justice system. Okay. Reconsider daw po. Sabi po yan ng court administrator Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta. Yeah, the new court administrator. So ang total budget po nila aabot na ng 100 plus billion. Okay? Isa yan. Isa yan sa humihingi. Meron pa state universities. Oh, yan. Mayroon din po sila ng wish list. Ang mga institution na ngayon ang lumalakad niyan. Sana naman kami mabigyan din dyan. Yan. 255. Kapag ganyan po ang nangyayari sa atin, etong ganang akin lang, na kailangan ng presidente magtanggal ng 255, there's something wrong with the budget preparation. In the first place. In the first place. Yes. Yan po yung aking observation dyan. Paano nakapasa? Yan palang kailangan tanggalin. Doon sa preparasyon ng budget. Paano nakapasa yan? Ngayon, problema ngayon to. And in the first place, Saan mo dadalhin lahat? nung nag-usap ba kayo ng ano? ng judiciary, wala ba yung request na yan from the very start? Bakit mo tinanggal? Ba't kayo humihingi sila? Nandoon daw lahat naman ng request mas malalaki. And therefore, lahat ng request tinatastas. Ngayon, nagre-request sila. Ngayon, what is your priority? Hindi kasi sinabi ng presidente, meron 250 billion available, bumalik yung judiciary ngayon. Baka pwede kami magkaroon dyan. In the first place, in terms of the president's, because this is the president's budget, he came out with his own agenda. Okay. Ito ang kailangan natin for us to move forward, for us to handle society in a And manner we everything, want yeah, it. Everything will be handled from the government side. Okay? Anong pagkukunan natin ng pera? Ito yung revenues natin, etc., etc., etc. Ito yung priorities natin. What is going to be undertaken solely by government and what is going to be undertaken with government and private sector? Yan ang mga decision dyan Work out. There are certain institutional arrangements that you cannot cut. For example, personnel services. Nag-cut ka ba ng personnel services? Hindi nga, dadagdagan pa yan Yun na nga ang problema natin. Ilan ang, kasi, pare, in some previous budget arrangements, doon nagkakaroon ng dagdag Yung, yung... Kailangan natin mag-recruit ng bagong mga teachers, halimbawa. We are going to have 30,000 teachers. Ayan. Nasa budget, inilagay mo sa budget yun. 5,000 lang ang na-recruit. 5,000 lang talaga. Di nagkaroon ka ng savings? Ang laki. 25,000. Saan mo dadalhin yun? Ano bonus. Ikot na yan. Bonus na yun. Iikot ka na dyan. Kaya nga sinasala ng Department of Budget. Yan ang Department of Budget. Yan. Yung mga ganun Pero na... sinasabi sa Department of Budget, meron din mga committee. Hindi nga... Ang akin na sino nangingibabaw, yung palakasan ba? Hindi, discussion. No, that you have to work under the priorities of the President. Ibig sabihin ni Jonathan, meron ding
decision making sa Department of Budget and Management, Mas. kaya hindi nyo pwedeng sabihin ministerial. Hindi kayo ministerial. May Hindi. decision making din dyan kung sinong tatastasan mo, kung sinong Kaya nga yan 250 billion for the Decision na yan. flood control. Tapos tinanggal ng presidente. Oh, di decision yan. Paano yung na-desisyonan I-re-allocate. na kasama dapat yan 250 billion the first place. doon sa original? Oh, yes. Yan. And then ngayon, Pinaliwanag na ba yun? Hindi wala. pa. And then ngayon, Basta deadma lang. deadma. And then ngayon, magde-decision ka ngayon, paano mo i-allocate yung 250? Decision yan. Bakit dati ang very available sa media yung DBM? Wala. Hindi Ba't ba- ngayon hindi sila... Nung umpisa- Meron malaking problema, yan ang pagdidebatehan, I'm sure. Oh. Yan ang magkakainitan sa plenary. Mm. Yan, 250. Ang laking pera niyan eh. Malaking pera yan. Siyempre, merong congressman na gusto niya mapunta sa police. Yan. Oh. Merong congressman gusto niya... SUCs. SUCs. State universities. Health. Meron mga ganyan. So, magkakaroon ng... Ngayon, ito, pare, alimbawa lang, di ba nung una lumabas yung tungkol sa flood control, etc., etc., biglang nakabunot si amin na ng 140. Concourse. Yung concourse, lalagyan namin yan, 140. Saan galing yun? Oh, di ba meron siya? 140 million. Nakahanap siya! Saan galing Pero yun? tinastas siya from somewhere. Kaya nga, Kawawa yung natastasan. ibig sabihin ko, hindi po pwedeng stenographer ka. Ikaw ay You make a dumidesisyon. decision. Hindi, sabi niya. Yun yung sinasabi mong Ang ministerial. sabi niya parang Jonat, sila po nagdi-decide niya kung saan nila dadalhin yung pera. Hindi Hindi ako. po ang DBM. Ayan. Ba't ka nakahanap ng 140 para sa concourse? Saan galing yun? Saan nang galing yun? Oh. Request ni Chubiboy. Ayan. Nagka-requestan. Kalgin Ang mo. ngayon, meantime, pwede man tumulong yung Department of Budget and Management doon sa mga sinisirang dokumento sa DPWH. Dapat. Kasi Baka po meron silang paraan para ma-reproduce. may saro sila eh. Oo. Saro. Di ba? Oo. So kahit na sunugin mo yan, Yan ang ano meron sabi sa yan. akin. Kahit sirain nyo dyan sa Oo. DPWH, Meron kami. somehow meron mga duplication yan. Kasi nag-release ka ng pound eh. Baka naman doon sa DBM din sinisira ngayon. Tahimik na tahimik. Ayan. Tahimik na Kaya ang tahimik. ICI po ay secret ang kanilang meeting. Yan ang paliwanag kung bakit secret ang meeting. Kasi may nagtatanong, bakit closed door ang Siyempre. investigasyon ng ICI? Ano, gusto nyo lahat ng move nila i-telegraph? Yung ba gusto nyo mangyari? Eh Bakit daw closed door? Galit eh. di kayang-kaya nilang i-monitor. Oy. At manipulate. Hindi lang monitor. I-manipulate nila kung saan papunta yung investigasyon. Oo. Kasi alam nila nangyayari. Kaya may nagagalit eh. Bakit daw closed door? Bakit kasama ka? Dapat yan parang blue ribbon. Nak ng wet. Televised at maraming pabida. Ayan. No. Ay, hindi mangyayari yun. At saka yung protection racket. Hindi, dapat yung closed door talaga para hindi ma-telegraph. What? Remember, Hindi, galit. Ayaw. for so long dati sa basketball doon, nauso. Yung board, yung whiteboard, sabi, inaano yung next play, gano'n. Kinakamera, pinapanood pala nung kalaban. Hindi na ginagawa ngayon yan. Ano. Tapos, mahilig na si Jaworski. Ginagawa lahat yun. Sabi ko, that's wrong. I mean, nakikita nung kalaban. Siyempre, Yung alam si na Baby ako Dalupan anong kasi gagawin mo. sinipin, okay na. Adjust lang nyo. Yung bang, parang gano'n lang gusto nila mangyari. Hindi mangyayari yun, Putra. Hindi dapat mangyari yun. Loko kayo sa ICI kung yan ginawa ninyo dahil nagpadala kayo. Pero that's good news yung sinabi nyo na meron palang yung May papeles somehow. Somehow Yun yata meron. yung sinasabi rin ni Secretary Remulla. Kahit na Sa LGU. Dahil humingi ng permit siya. humingi ng permit. Unless may wholesale na mafia na talagang sunugin nyo na itong mga... Pero lang yung mga ghost project dahil yun, wala yun. kahit anong papeles, wala yun. Wala eh. So, walang duplication yun sa Hindi, DBM. ang may papeles doon, yung inilabas mong pera, saro. Ayun. Naglagay ka dito Sa lugar na yan. Sa lugar na yan, ito yung identified na meets and bounds dapat yan. O ito yon, nilabas namin 45 million. Bakit natahimik? Hindi pinatatawag sa Blue Ribbon yung DBM. Hindi napapagpare. Bakit?
Patawag mo yan? Oo, yan, bakit nga ba? Paano nila ginagawa Yung yung DBM? yung Bakit hindi tas-tasan? napapatawag man lang? Paano nakakuha ng 140 Yun ang tinatanong billion, yung gano'n, hindi ko ma-gets yun eh. Hindi pwedeng ilagay yan under the glare of the kailangan yan nakasikreto. How the sausage is made. Where the sausage, how the sausage is Hindi, made. I'll give you an example. Ito, nandito na rin lang tayo. Sorry, I'll take this opportunity. Oh, yes. May kaibigan ko yung si Doreen Yu, columnist sa Yes. Si Philippine Doreen, Star, oh, si Doreen. Doreen, oh. Now, trusty kasi siya sa Tanghalang Pilipino, mga ganyan. Oh, Tsaka theater. She's very involved in that. Now, na-sign, tuwan-tuwa sila nung nagkaroon ng RA para sa National Yes, Performing Arts. Binigyan sila ng 10 million na nga lang eh. Oh. Nung pinaplano, in-expand nila daw yung programa nilang 2026, 2027. Nung nag-meeting, walang allocation na dumating, wala. So they're trying to clarify Sa DBM. sa DBM. Now, mukhang walang budget. Pero may pasweldo sila, may mga... Baka unprogram nalagay sila. program, sinabit daw nila talaga daw sa, sa DBM. They were asked. Beautiful. There was a budget call. There's zero. So now, yun nga problema nila. Then comes this flood control mess. Sabi nga niya, ito kami napunta sa... Ma'am Doreen, mayroon kami, 250 billion, no? mayroon kayo. So dapat meron. Sana Hindi, from the very How start. do they get a voice? Nagsabit siya ng 10 million. 10 million doon sa Oh. Alam niya kung sinong directorate ang nag-handle noon. Sa Ganon. DBM. Sa DBM. Yun na nga sinasabi ko. ma'am. Meron yun. Director. Nagkamali lang ko. Pasensya na kayo. Na Nakalimutan na. Overlook. Overlook. Dorin yun ang lapitan nyo yung directorate dun sa DBM. May Meron. hawak niyan sa arts. bakit pagdating sa arts, wala tayong kagana-gana? Mali yan eh. Mali eh. Sabi niya. And they were Dapat nga expanding. binibigyan talaga ng support yan eh. Dahil Binigyan naman daw. Ayun, may RA nga eh. Pinirmahan ito. Kaya tuwan-tuwa sila eh. Ito ang sasabihin ko sa So ilan pa yan na-replicate na ganyan bro sa iba? Whether sports kayo mga, o arts. hindi, may mga ibang sektor kasi na medyo sila, they're so involved in their work. Hindi They forget nakalimutan lang, that kailangan will require funding. Right. Di ba? Magkaroon kayo ng champion dyan sa Department of Budget and Management at saka sa Yun. at saka sa Congress. Yan. Margo Salcedo, please. Yan yung mga ganun. Take care of the arts. May ganun ka. Si Margo. Yusek yan. yun, Kaya Yusek. nga. Ang taas naman nun. Ang taas na nung posisyon nun. Ba, eh, Dapat yata. May cloud ka arts dapat. eh. Arts and culture Kung siya. hindi, maichipuera, matatastasan ka. Hindi, ano siya, comms siya eh. Siya sa nga, comms. pero please take care. These are your Kawawa naman si friends. Margo, pare. Margo. Bakit siya patatrabahuin mo? Hindi niya trabaho. Yung director comms. mo. Yung Yan, director mo. Director mo. Margo, Somebody, ayusin mo yan. Sabi po ni ako, Bicol Party List, Congressman Saldico. Okay. Baseless accusations. Teka, nasaan ba siya? Paano nagkaroon ng Wherever he You are. is, wherever you are, ay siya po ay nagsalita. DNM niya yan. Dahil DNM, tinuro direct siya message. nitong si Alcantara. Malaki So sabi niya, malaki yung cut niya, baseless. sabi niya. Ang galing naman nito. Akala ko may sakit to. Hindi raw siya uuwi. Tanggalin nyo na lang siya sa Kongreso. Yan. Kaya, Tanggalin nyo na lang daw siya. Hindi siya uuwi dahil kailangan niya talaga magpagamot. Gamot, tama. Eh bakit wala na siya sa Amerika? And then, you have to find ways by which... Pare, paano yun? Pag tinanggal siya sa Kongreso, kinancel ng passport niya. fugitive from justice He is na a siya. stateless person. Fugitive na nga from justice. Well, Pero kailangan niya magpagamot eh. Paano yun? hindi, kakasuhan nga muna siya eh. Kung kinasuhan na siya yan, meron siyang ethics complaint ngayon. Si Toby Pero doon sa kanyang press release, hindi niya sinabi kung nasaan siya. Kung anong hospital. Kung, hindi niya sinabi. Hindi. Basta nag-press release lang siya na baseless. Yes. Somewhere in the universe. I reserve my right to respond Yan. to these allegations at the proper time. Yan. Before the proper forum. Ay, siguro sa court na yon. Malalaman naman natin yan kung sino magre-represent sa kanya in court once the complaints are filed. Sino? Si Martin? You'll find out. You'll find out. Who are your lawyers? Sino ba? Mga lawyers dito. Meron pong sinasabi ang mga magsasaka pa rin, Jonat. Gusto ko lang banggitin to
na wala raw pong effect yung ban on importation. Imported rice. Kasi daw po hanggang ngayon napakababa pa rin ng presyo ng farm gate ng palay. Sabi ni Jason Kainglet Sinag. Ha? Executive Director ng Sinag. Sinag. Yung ano ba yan? Samahang Industriya ng Agrikultura. Ang farm gate daw po ay 10 pesos to 12 pesos per kilo ng palay. Wala pong nangyari daw maski na meron ng ban on importation. Ayan. Kasi etong NFA wala naman daw aksyon. Walang pera NFA pare. 'Di ba? Paano nilang gagawin yung mamili ng palay? Meron silang konti, pero enough ba 'yan? So, ang sinasabi nitong Sinag, parin Jonat, parin Joel, yung move na banda importation, mukhang hindi effective. Sana daw ay yung tariff ibalik. Para yung perang makukuha doon sa tariff, yun ang gagamitin ng NFA, pambili ng support. Support price. Para umakyat. May support price. Yan. Yun po yung kanilang matik-matik. Kasi yung ban, wala eh. Kasi bago nag-ban, nagsibilihan na itong mga importer. At nagdatingan na bago pa dumating yung ban. At saka kahit may ban na, dumarating pa daw. Ang mga shipment. Kasi na-order na yan eh. Kung na-order. Na-order before the ban. Yun na nga. So habang may ban, pag may dumating dumadating na shipment, pinapayagan pumasok. Na-order eh. Na-order na eh. Paano yun? So, ngayon po, ito raw Bureau of Customs. Ang problema natin kasi, yung smuggling ng agricultural goods. Magkakaroon daw po sila ng beta testing. Alam mo ba yung sa tech yung beta? Ano ba yan? Paliwanag mo nga. Beta. Halimbawa may bagong technology. Hindi pa subok yan. So pag sinabing beta yan, ibig sabihin under observation, tinetest pa yan. Pressure testing ang tawag dyan. Ano? Pressure testing. Sa tubig. Para sa tubig. Titingnan Meron na daw po silang online calculator ng tax and duty for any goods. For imported goods. Meron na silang calculator. So kung may important na ganon, ikaw, kakalculate mo, yun na yung, kumbaga, wala nang tawaran yan na yan. Totoo ba yun? Ikaw tatawa-tawa ka ganyan, Jonat Hindi, inano ko lang itong... yun ang press release ng customs. Anong magagawa ko? Yan daw beta testing nila ng calculator ng duty and import. Kasi nasuspend to last month. Ngayon daw, binirect nila, mas magaling na. At libre daw po ito sa public for you to enjoy. Hindi naman problema yung... We don't want to enjoy. Ang problema po dyan, Yung collection. yung kuntsabahan. Alam naman kung anong tax dyan eh. Di ba kailangan pa ba ng calculator dyan? Public beta testing ng calculator. Kung magkano yung tax na yun, madali po ma-determine yun eh. Ang problema, kung nababayaran ba ng totoo, yung lumabas doon sa beta calculator na yan. Ito ang babayaran mo Hindi kasi pare, binenta tong technology na to. Ito ang babayaran mo. Naku, nagkamali. Mali ka? Mali. Questioning ko yan. Mali yan. Pero paano ko questionin? The Bureau of Customs, pare. Merong seller. Meron seller yung technology. It is, proponent-driven. Ayan! Para bang yung sa DTI, yung tawag mo Trustmart. Trustmart.
May technology na ibenta. Yan, yan, Eto, nabanggit naibenta rin sa Bureau of Okay. Customs. By the way, speaking of the Trustmark, mga online sellers are up in arms, pare. Lalo na over this... Bakit? Anong karapatan nila? Ay, nako. 1,000, magkano yung bayad? 1,000... 1,000 ang application fee. Application fee. Application fee pa Oo. lang, 1,000. So, that one, sabi nila, okay, sige, magbabayad na kami niyan. Additional burden yan kung makakatulong. But hindi pa daw handa yung DTI to actually roll this out. There's Down yung sistema. Tapos ngayon, pina-turn off ni Secretary Roque yung comment section and all that. Dahil inuulan sila ng batikos ng mga Pina-turn the very off? people. Oo, Ano? the past 2 days. Sobra naman kasi mag-comment yung mga yan eh. Oo. Hindi, galit na galit ka. Tapos, Mas nauuna yung pagko-comment nyo. Why don't you give her a chance? yung mga mall-based sellers ang ang nakalakalamang dito. Pagbigyan nyo naman si Secretary. Dahil meron She's siyang trying to bring us to a new technology level. Ano ba? At maliit lang naman daw ang kikita. Ano ba yan? Kikitain ng seller niya. Ang Ayun technology, maliit lang. Parang ito sa Management Information System and Technology Group Ayan. ang magbebenta ng calculator ng import. Nakita nyo na? Ayan. Online yan eh. Sinasabi nyo na bababagal kami. Ngayon na nagkakaroon ng nagpabilis eh. technology, Oo. may bilisan na namin, naiinis kayo. Paano ba yan? Ay gusto po namin malaman sana hindi yung kung magkano yung kukumputin eh. Ang gusto sana namin malaman kung ano yung actual na binayad. Hindi ba pwede gawin public yon? Importer A, ang nakalagay sa calculator, ito ang babayaran mo. Yan available ngayon yan sa public. Kailangan po ang maging available, magkano ba talaga yung binayad nito? Di ba? Kailangan kasama doon po sa tetest nyo na technology, bukod doon sa magkano yung assessment, kailangan kasama din doon magkano talaga yung binayad. Yan. Nagkatawaran ba? Nagkaayusan ba? Yan. Ganyan eh. Ganyan yung technique dyan sa Bureau of Customs, di ba? Kailangan na magkaintindihan kayo. Pag hindi kayo nagkaintindihan, Wala. hindi lalabas yung... Walang pinag-ibayan sa BIR at saka customs. Iisa lang yan. Sir, saan mataas yan? Masyado mataas. Yan ang nasa calculator eh. Mali po yung entry ninyo eh. Yung entry, Nadulas yung mali. daliri. Nadulas yun. Nadulas. Madalas mangyari sa akin yun. Nadulas yung daliri. Nadulas yung daliri. So, kailangan po ng magkaintindihan tayo. Oo, Yan. hindi naman ho pwedeng ganun. Yun yung problema sa customs, hindi yung pag-compute ng tariff and duties eh. Di ba? Kahit mentally, pwede mong gawin yun. Kanya lang, may kailangan magbenta ng technology. Magkano kaya yung technology na yun? Mahal yan. Nasa budget ba yun? No, it's going to be usage-based. Ayan! Use. Kung sino yung magpapa-import, kaya magbabayad. Babayad, user pay. So, ito yung pasok mo ron, meron ka. User pay. User pay. Para sa DTI din. Oh, Bayad kayo, Bayad ka, 1,000 application fee. application fee. Hindi sagot ng DTI. Hindi. Galing. 9:33 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Donal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Pare, wala pa rin daw kuryente sa Abray, Ilocos Norte, Batanes. Ako, aray ko. Dahil sa, yan po, ayon sa NEA, National Electrification Administration. Although ang sinasabi po ng NGCP naman, yun daw mga transmission lines, back into operations. Kung saan nanggagaling itong brownout, Abra Electric Cooperative, Batanes Electric Cooperative, Ilocos Norte Electric Cooperative. Ang nag-report po na wala pa silang power. baka sa inyo yan. Yung mga poste ninyo natumba, hindi pa nyo pero yung main grid po ay meron tumatakbo na. Tumatakbo na.
Ongoing daw po, sabi ng Department of Energy, yung restoration ng power plant dyan sa Batanes. Ayun. Yan. Baka yung power plant, hindi yung transmission ang okay. problema. Yes, power plant. Yung power plant hindi gumagana. Na-damage daw yung Basco diesel power plant. Diesel kasi. Kanino kaya to? Sa Aboitiz ba to? It's fact. At marami pa pong diesel plants daw. Isabela, Apayao, Calayan. Ano yung Calayan Island yan. Sa Cagayan. Ay hindi daw po tumatakbo yung mga diesel plants. Pero all transmission lines have been fully restored. So yung mga ano po dyan, yung mga problema dyan sa power sa inyo, kung kayo nakikinig dyan sa Northern Luzon, iba-iba pong pinagsisimulan. Pinanggagalingan. Maaaring yung power plant kulang ang supply. Okay. Kaya nga sinasabi na NGCP, ito available to mga transmission na to. Asa na supply? 'Di ba? Yan yung problema noon eh. Asan yung supply? Meron nga transmission, asaan yung ngayon daw po, ano ang gagawin ba? Maraming tatanong, doon sa 60 billion na ibabalik sa PhilHealth. Ano ba pwedeng gawin doon, Parin Jonah? Yan ang kailangan. Sabi po ng PhilHealth ay gagamitin nila yan para doon sa zero balance billing ng Department of Health. Okay. So in other yung words, in-announce ni Presidente. pag nagkasakit, gagastusin nila yung 60 billion para doon sa nagkasakit. Meron naman kasi nagsasabi, ba't hindi doon sa primary health? Kumbaga prevention na lang ilagay. Bakit kailangan ilagay? Ang kikita kasi dito sa zero balance billing ay yung hospital. Nagkasakit na yung tao, ipipinas ng PhilHealth, hindi makabayad, zero balance, sasagutin ng PhilHealth. So, ibig sabihin, kikita yung hospital. So, parang nagsasabi po, bakit hindi muna ilagay dun sa, halimbawa, healthcare, sa primary healthcare. Yung ano, Baka naman pwede yun. Wala pa po kasi sinasabi ang Department of Health. Ang nagsalita lang dito, ang PhilHealth. Sino ba ang chairman ng PhilHealth? Hindi ba ang... Secretary of Health. Hindi, PhilHealth gusto nila. Diyan sa zero balance billing mapupunta. In other words, hospital oriented. Na naman. Anong na Yan ang naman? problema dyan. Ito si Parin Jonah. So, what you're saying is mas mararamdaman niya ko sa primary health. Yes. care Mas facilities, malawak ang benefits. Ang public health system. mas- The public health system. Kung nandoon sa zero balance, yung hospital yung... Hospital naman ang mga ano. At saka, bawat isang pasyente, gagastos ka ng halimbawa 100,000. Zero balance billing. So, sasagutin ng PhilHealth. Mabigat yun. Although, siyempre, matutuwa yung pamilya nung nagkasakit na yun. Pero ano yan? Pero sa kabuuan ba, malaki ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? Diyan sa ganyan. Oo. Kasi bang for your buck dahil Hindi. at least originally, oo. ang gusto natin sana mangyari is to expand the public health system, meaning hospitals, ambulatory services, ano. rural health centers, etc. Pati medicines, pati mga personnel, etc. Kompleto yan. Kasi yung primary healthcare, Yan ang barangay level, Yan ang immediate primary. nangangayayat. Oo. Example, nangangayayat. Hindi ka naman pupunta sa hospital muna. Hospital, bakit ka nangangayayat? Examinin ka. Oo. Titignan. Ganito gagawin mo. Kaya bibigyan ka ng gamot muna, pampagana kumain, o pampatulog, whatever. Kung may TB ka, bibigyan ka agad ng cure. May Anti-TB. cure na ngayon ng TB. Meron. Hindi ahantayin mo na lumala yung TB. Lumala yung sagot. So, Lumala yung TB, sakit, tapos oo. dadali sa ospital So, at saka gagastos sa para ng gobyerno. manggamutin na muna. At saka ito mangyayari dyan. Wala ka naman talagang sakit o wala naman talagang grabing sakit ka, hospital-based Hospital ka go, agad. oo. Pupunta ka doon sa ganito. Dahil meron naman usually, tayong claim eh. Oo. Ganun. Parang May claim masama ang priority Mali eh. Di ba sinabi nga nila tungkol nga dyan sa nangyayaring yan, yung ospital, lalo na private ang nagiging beneficiary. At saka, yung mga practitioners na hindi mo naintindihan kung anong ginagawa.
Kitadagdagan lang nila yung ano ay professional fee. Eh, Ay, yan po. may mga espesyalista. So-called specialist. So bakit pa natin pinaglaban na maibalik sa PhilHealth? Yung mga ganyan, Yung kung ganun pala 60 yan. billion, mapupunta pala sa mga hospital. Kaya itong si MVP, Well, that- bili ng hospital eh. Meron na naman biniling bagong Kailangan hospital. din naman natin yan. Nakakatulong yan. Mula sa Totoo yun. private Totoo sector. naman din yun. Hindi, pero hindi ba dapat ang pinaglaban yan ni Secretary Herbosa, for example? O hindi? Wala pa nga, hindi pa nagsasalita si Hindi pa Secretary nagsasalita. Herbosa. PhilHealth lang yung nag-press release doon. Nung gagamitin nila sa zero hospital. billing. Kasi yun daw programa ni BBM. Diyos ko, parang pasip-sip ano naman yun na press release yun Sana'y mas makakatulong. Nakakaprangka mo naman, parang Joel. Mas makakatulong sa taong bayan. Sip-sip diba? agad ang I've been sinasabi. there parang pag pupunta ako sa mga probinsya, yun ang pangangailangan, lalo na doon sa mga sitio, barangay, primary na health. primary health na ano. Yung ambulatory services, sabi mo, ang ganda pakinggan nun Kasi dati meron nun nung araw, yung Parang ito, district hospital halimbawa, magra-radiate na yan sa iba't ibang mga ano. It's a cluster of towns na ito, parang quick response team. Ito na, we'll work outing kita. We'll work out kita. Pero meron ka munang barangay base o kaya rural health center na nandun. May nagsabi rito, yun daw mga public hospitals, kulang-kulang. Yun Mga na nga. facilities. Yun na nga. Ba't hindi yun muna yun? ang workout Hindi, baka hindi naman sagot ng PhilHealth yun. Kasi insurance eh. Dapat sagutin ng PhilHealth yun. Kaya nga, ano yan it's part of the, Program, it's part of package. the program. baka sabihin nga hindi, trabaho na ng LGU yan, kaya nga meron silang Kaya nga kayo nag-uusap para mag-workout kayo. Kasi kung hindi naman kaya lang ng LGU yun, didagdagan mo na para isang kumpas kayo. Yung mga malalaking LGU, Sino ba ng policy ng PhilHealth? may ano yan there is a board board Sino kaya ito nagsalita na to? PhilHealth lang o yung board? I think it's just the PhilHealth. The executive group. 60 billion is 60 billion. Oh, malaki yun Maski saan mong tignan yan, napakalaking pera. malayo yan. yung Nakalaking maabot doon. distribution Kung primary partner care yan. lang ang Ano? pag-uusapan. Di ba dati ang issue, Ano may komisyonan din dyan? nung panahon pa ng kopong-kopong, di ba ang palaging sinasabi, yung mga regional offices ng PhilHealth, doon nagkakaroon ng kasi binibigyan ng kung ano-ano yan. Hindi, binakapan kasi ni Tabayan eh. Yung mga brad. Ayun na nga, nakasama nga si Chelex doon O itong building namin, gawin ninyong PhilHealth. Ayan. Yung mga medicine dyan, dito nyo At lang- binabayaran ng PhilHealth yun. Ngayon, meron ding nalaman, paring Jonah. Ito parang DepEd. Ang laki ng utang sa GSIS. Yan yung pong contribution ng members. Yan. Umabot daw yan na 7 billion na ipababa na ngayon ni Sani Angara sa 3 billion. Dyan yun na kunin yung yung 250, dagdagan yun na yan. Para Anong 250? Hindi ba, from the 250, yan ang isa sa mga, aside from the classrooms. Ito na. Tapos, Contribution. anong gagawin ng GSIS doon sa pera? Alternate energy. Alternergy. Tama. Kulang pa Kailangan Kulang pa pa ng energy. alternergy. Kakukuha lang ng dalawang renewable energy project sa Quezon. Lagay mo ulit doon. Ilagay mo ulit doon. Paano yun? Lalagpas ka na sa 1.5. Hindi. Panibago to panibago. Baka magtatayo ng bagong kumpanya yung alternergy. Alternate energy, oo. Doon sa Renewable. bagong acquire. Di ba? They are taking over. Magkaiba account ba yun? Ganon? Parang Jonat? Magkaiba yun. Yung alternergy, bumili ng project, magtatayo ng bagong kumpanya. Ibang pangalan. Doon sa project na yon. Pwede makautang ulit yon sa GSIS. Yung project na yun. of Hindi course. kasama doon sa limit na 1.5. That was for the alternate energy project in Rizal. Iba yun. Yan. Galing, ano? Itong dalawang Ano, project- resume na raw ba? Balik na raw ba sa, parang Joel? Ano yung balita mo? Balik na rin si Nandiyan na si siya, Sumo? pumasok. This yeah. week, nung Monday yata. Ayos. At kasi ang kanyang paborito daw, ina-attendan pala sa GSIS, yung flag ceremony. Na-miss daw niya yon. So, para ma-address. Nagagalit daw yung yung GSIS tagaron, no. sa DepEd. Kasi kailangan at least 95% threshold.
Ang katwiran nito si Sunny Angara, hindi na very hard daw. Ang hirap daw mag-collate ng 2,900 plus na contribution sa GSIS na 1,000,000 tao yung iyong kinokolate. Hindi basta-basta. Hindi pa ba sila computerized? Dapat sagot na ng GSIS yun Oo, eh. kayang-kaya na rin. So parang responsibilidad ng DepEd na sila mag-collate niyan tapos tsaka lang ibibigay sa GSIS. Kayo na. GSIS, kayang-kaya niyan. 3 billion. Aba, dami na nga nilang trabaho. 1 million na. Nagre-research na nga sila sa investments. This is the best investment that you have. Kasi continuing yan. Ibig sabihin, walang fail. Every month you will have funds. Paano yun pag hindi bayad yung iyong contribution, wala kang benefits? Hindi, So, ikaw ang teacher, ikaw ang principal. magkakaroon ka ng problema. Kasi, lalo na pag nag-retire ka o kaya kukuha ka ng loan, hindi ka mabibigyan ng loan. Oh, Eh, kasi hindi bayad Hindi yung ba iyong yung membership contribution mo eh? May problema ka ngayon. Retiree ka. Hindi bayad yung iyong contribution. Hindi mo makukuha yung iyong retirement benefits. Ganyan yan eh. Meantime, yung GSIS, ang sarap ng kanilang buhay. Invest ng invest kung saan-saan. Biyahe ng biyahe abroad. Kasama pa pamilya. At magaganda pa ang tinitirhan. At gumagawa pa ng paraan yung mga nasa loob ng GSIS para ma-accommodate yung mga request. Ganyan po nangyayari. Ngayon, pag merong Christmas party, huwag mong pakainin. Ay, nako. By the way, pwedeng pare, ito, Ano. hindi kasi ito may na, di ba, dati kasi trabaho tayo noon sa DOT, sinong DOTR na ngayon. Okay. Nakausap ko isang kaibigan kong ASEC, actually, ASEC ko usik. DOTR. Oo. Yung directive ni Secretary Giovanni Lopez, DOTR Secretary talaga na yung mga USEC ay sumakay at least Sumakay several ng times public. ng public transport ay talagang sadya. It's a deliberate strategy talaga. One, okay, sabi niya admittedly may pagka-PR dahil in the age, ito in the era ngayon na flood control mess at mga opisyal na walang pakundangan sa tao, sila pinapakita na handa sila umapak sa sapatos ng So, mga pakitang lokal. tao. Number 2, marami daw silang natututunan na para palang nakikipagdigmaan ka. Really? Pagsasakay ka mula doon sa Oh. kaduluduluhan ng iyong... Anong mangyayari Oo. doon sa At- natutunan nila? Ay, yun nga, makaka-craft daw sila. Craft. ng mga sustainable plan. Really? Talaga. Really? Para sa trapiko. Sabi ko, maganda yan. Gawin niyo muna yun. Gawin niyo na muna yun bago sana yung tahimik na lang yung pagsasakay. Bago, Hindi niyo na huwag nyo na announce. Ginawa nyo sana yan secretly. Tapos tsaka kayo gumawa ng plano. Pagdating nung... kesa yan ganyan. Ako, hindi ba napakagandang... Hindi, diba, hindi optics ang maganda. ginawa namin, Sir Joel, tinatanong hindi sa akin. maganda. Hindi. Nakakainis. Lalong naiinis kasi yung mga tao po talagang nahihirapan. At wala naman sila nakikitang response from the DOTR. Especially yung mga... Merong naglabas pare, nagplano na siya ng bus routes, buong Metro Manila. Meron na naglabas siguro ito marunong sa urban planning. Yung numbered bus, meron na naglabas. Numbered bus. Uy, parang ganyan sa Singapore, sa private sector, ginagawa nila yan. Bakit yung ating DOTR? Wala nangyayari. Ibig sabihin, yung naggumawa noon, pinatunayan niya lang, ganito kadali. Gumawa ng master plan. Hindi mo For kailangan bus routes. Hindi mo kailangan ng ikaw ay sumakay pa. Dahil daw siya sumakay Parang na, kalokohan lang nakita daw nila na kukunti talaga yung public utility jeeps. At And who public cares? vehicles Doon Kung sa mga, nakiko- yung sinabi ko sa Kung e-service naging road, official at kayo ng DOTR at hindi nyo alam na ganyan sabi ko, kakulang ngayon ko yan, lang nalaman yun, sir. napaka-useless nyo. Ito po, doon sa Bohol, Okay. merong mga yung maiingay na motor.
yung exhaust pipes. O ano yan, aftermarket exhaust pipe. Pinagtatanggal po yan. Oo nga, Ang sobrang ingay daw at pinagsisira sa buhol. Kasi napakaingay siguro. Napakaingay nun. Tsaka Ano alam yun, mo, tinatanggalan ng hindi, silencer? pinapalitan nila. Kasi ngayon maraming aftermarket Pinapalitan map. yung- Kasi gusto nila yung tunog Malakas. tunog big bike ka daw. Tanga ka pala. Tingnan mo nga yung bike mo. Kapayat-payat. Tapos tunog big bike Hindi, ka nakakaasar. umangal yung mga taga ron eh. Yun na sa nga, buhol. talaga maingay kasi yan bro. Hindi maganda yan. Lalo na pag sama-sama sila. At ang sa- ginawa daw po nung, traffic, ano ba to? Katigbian? Oo. Katigbian? Ay ginawang, bonfire. Ha? Ginawang bonfire. Naglabas ng ordinance Okay. na Dapat bawal yung ganyang kaiingay. maingay na ano. Kasi So, gusto nila tunog big bike daw eh. Ay, hindi nga. Pero, bakit baka dito lang sa atin ang iingay ng mga motor. Bakit? Tapos ginawa mong big bike. Ginawa mo pang big bike. Oo. Doon sa Bohol, naglabas po sila ng ordinance at ginawang illegal yan. So lahat ng meron, pinagtatanggal at pinagsisira. Mm. Patay Oh, kayo dyan. Kasi, halimbawa, Bohol, Sobrang napakatahimik ingay. na bayan. Tapos biglang mayroon ka ng mga ganitong grupo. Na Isosyokos ko kayo, ha? Isyokos. Kayong mga patay kayo sa LTO niyan. LTO niyan. Anong ginagawa ng LTO tungkol dito sa mga malalakas na muffler na to? Kailangan ba nilang sumakay ng public para malaman Para nila may malaman. problemang ganyan? Na mali pala. Mali pala. Iyon ang sinasabi ko sa mga ganyang gimmick. Di ba? Oo. Hindi mo naman makikita lahat ng problema, gigimmick ka pa. Kung ako, yung nakita ni paring Conrad na bus route, kunin ko na yan. Pinag-aralan na Halika nung grupo yun Halika eh. rito, ano natin, Ibig sabihin, nakita na nila kung nasaan yung mga demand. No. mga Kaya connectivity, ito yung mga- etc. lahat. Ngayon, yung frequency ng bus doon, depende na sa Sa araw-araw traffic. na monitoring nyo. Yes, traffic. Yan. Pero yung route, hindi Alam naman na ganyan niya. science. Ano yan. Pero kailangan mo po ba sumakay ng public? At kailangan mo pa magpakuha. Nakamasikip ang Kailangan Amerikano magpakuha mo. ng retrato na Maski sumasakay bang ka. Amerikano mo na top ang kulay, Oo. tapos sasakay ka pa sa public. Paano? Hindi ka naman si Dennis Antenor Jr. Hindi. Magkakaproblema Sa ka. ngalan pag po ganyan. ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Eto na siya. Ayan na Hindi siya. sumakay ng public to, Hindi, pare. hindi makakasakay na ganyan. Hindi rin nakasakay Ganyan ang ng kasuotan maingay mo. na motor. Hindi rin pwede. Pero kasi masikip ang Amerikanan. Hindi. Ang ating award-winning broadcast Ano to, journalist. Bentley na may magandang payong. Ang Ayan. nandito. Yan. Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ.